Eto mga kabalita, pagkatapos po ng mga nahulikam na away kalsada sa Makati at Quezon City, meron na naman sa Valenzuela. At gaya nga ng mga nakarang insidente, nagkasari ng baril yung isa sa mga sangkot sa away. Nakakalungkot ano? At kwento nga po ni Attorney Raymond Fortun na nag-upload ng video online. Nangyari po ang road rage incident na yan noong August 19. Sa dashcam video, nakuhanan ng driver sa labas ng kanyang kotse. Habang papalapit, ikinasapu niya yung bit-bit niyang baril. Maya-maya, lumapit yung nakaaway ng driver na kanyang itinulak at tinutukan ng baril. Pagkatapos po ay bumalik na siya sa sasakyan. Balita ko ang Valenzuela LGU ay maglalabas ng dagdag na impormasyon tungkol dyan. Sa interview ng unang balita, sinabi ni Attorney Fortun na magpapadala siya ng sulat sa Supreme Court para mapanagot agad yung mga sangkot sa road rage. Probably an amendment of our rules on electronic evidence so that our courts can now properly appreciate even yung mga video recordings coming from phone cams or dash cams na yung source ay anonymous. Bago po niya, nag-viral din, di ba, yung away kalsada sa Quezon City na kinasangkutan po ng isang siklista at nitong si Wilfredo Gonzalez. Ang update, sabi po ni Attorney Fortun, wala pa ring balak magsampa ng kaso ang siklista. Ang dating pulis naman na nananakit at nagkasapu ng baril, pwedeng sampahan ng kasong kriminal ng Quezon City Police dahil may sapat namang ebidensya mula sa video at CCTV. Yan ang napakahirap daw kasi ngayon. Di ba sinasabi nga kanina na interview namin si Attorney Fortun sa radyo, ang talagang nagiging challenge as always, yung mga merong mga ebidensya, yung mga testigo, ayaw tumistigo dahil sa takot. Kaya hindi natutuloy. Interesting yung kanyang panukala na kahit na anonymous yung source ng video at ma-authenticate naman, pwedeng gamitin ebidensya. Kasi ngayon, kailangan may mag-vouch doon na nakakuha. Siya mismo nakakuha, siyang dapat mag-testify. Oo nga, at ang napakahirap kasi, pagka once na of course, ito ay maibigay na sa piskalya, of course, yung mga video daw, pwedeng magamit yan. Pero pag sa korte, talagang kailangang mag-appear eh. Yung bang sinasabi nilang hassle ng pag-appear sa korte at yung takot ay matinding kalaban. Pero sa natin mga kababayan na may dalang baril, pang-depensa lang po yan. Hindi yan panggamit para panakot. Alam nyo naman siguro yun dapat. Kasi nga may may-ari kayo ng baril, alam nyo dapat yung rules and regulations patungkol dyan, di ba? Yan, dapat maghigpit talaga sa pagbibigay ng baril, no? Ng lisensya, correct. Sa mga kabalita na motorista, isilang hat, huwag daanin sa init ng ulo ang pagmamaneho. Panibagong away kalsada at panunutok ng baril na naman ang nahulikam. Ngayon naman sa Valenzuela. At sa gitna po ng usapang road rage, nakasala ngayon sa balita ko ang Assistant Vice President for Advocacy ng Automobile Association of the Philippines, si Ms. Cynthia Reyes. Magandang umaga at welcome sa balita ko, ma'am. Magandang umaga, Ms. Connie and Sir Rafi, good morning. Ayan. Ano pong masasabi nyo sa tila dumadalas na road rage? O sa record ba niya, dumadalas talaga o mas marami lang nakukunan, particular dito po sa Metro Manila? Mas maraming nakukunan, Sir Rafi. Siguro isa sa pwedeng dahilan siguro dyan dahil yung volume ng mga sasakyan natin dumadami. Tapos yung nagkaroon pa ng pandemic, mas dumami ang nakamotor at saka mga nakabisikleta. So siguro yon yung nagkakaroon ng unahan sa kalsada. Kaya nagkakaroon tayo ng mga road rage incidents na nakukunan ng ating mga kababayan. Pero dumadami rin po ba yung mga kamote riders at kamote drivers? Mahirap mo sabihin niya. Siguro sir, sabihin na lang natin na meron pa rin tayong mga kasama na nagmamaneho sa kalsada, na gumagamit ng kalsada na hindi pa rin masyadong sumusunod sa mga batas trapiko. No? So, yung feeling nila kung makakalusot, makakalusot. Opo. Eto, sa obserbasyon po, ano ho yung nakikita ninyong dahilan? Bakit kaya nauuwi, di ba, sa tensyon? Yung dapat simpleng sagian. Kasi sinasabi nga, di ba, kertesiya na, disiplina pa. Nawala na ba yun sa ating kultura? Actually, Ms. Connie, yan talaga yung ang AAP kasi yan yung pinofocus namin sa education, yung behavior ng tao. Siguro kasi yung mas lalo ngayon dahil nga, 'di ba, dumadami ang mga sasakyan, mga nakabike, nakamotor, yung naguunahan sila. So yung nagkakaroon ng problema lalo na kung may liliko ng pakanan o pakaliwa. Kaya mas yung umiinit yung ulo ng mga gumagamit ng kalsada dahil nga feeling nila nauunahan sila or naunahan sila nung kasabay nilang
bike, motor, or kotse man yan. Oo. Parang lahat nagmamadali, no? At pag naunahan, parang naisahan. Ganun ho, eh, no? Oo, Kaya yan. umiinit yung ulo. Parang mauubusan ng kalsada, Oo. di ba? Oo, Pero ano parang yung mas dapat... mabilis sila sa akin na parang ganon. Oo, di ba? Pero ito para lang ho dun sa kaalaman ng lahat, ano yung dapat na gawin kapag ka nasasangkot po ang sino man sa ganito pong mga insidente? Siguro ang mapapayo lang natin dyan kung kaya naman daanin sa diplomasya, kung halimbawa nagkasagian, dumaan ay gawin natin yung pag-usapan ng may diplomasya. Or kung ikaw naman sa tingin mo na meron ng parang, kasi mapapansin mo naman kung ang kasabay mo sa kalsada na mainitin ng ulo, siguro kung kaya mong magbigay, Huwag nang patulan. ikaw na ang magbigay para makaiwas na lang tayo sa ganyang away sa kalsada na pwedeng mauwi sa hindi magandang resulta. Opo. Isipin na lang natin, di ba, yung kawawang mga pamilya natin pag nawala tayo, di ba? oo. Ito, pinag-uusapan po sa Senado ang paglalagay na mas mahigpit, no, na parusa doon sa mga, kumbaga, lumalabag sa batas, yung mga kumakasa ng baril, yung mga nagbibigay po talaga ng, kumbaga, takot, di ba, sa publiko sa pamamagitan ng road rage. Ano ho ang tingin ninyo dyan? Actually, pero na marami nga po tayong mga batas trapiko Siguro kailangan lang talaga strict implementation. Oo, at saka tayo naman pong gumagamit ng kalsada, sundin natin kasi late nating si Sir Bert Swansing na ang iba kasi akala nila suggestion ang mga batas. Hindi po, kaya nga mga Republic Act yan, ibig sabihin mandatory kailangan nating sundin. Siguro yun lang talaga, kailangan yung mindset natin sumunod tayo sa batas. Kahit wala kang makakasalubong, walang enforcer, sumunod din tayo sa batas. Kaso, ito sundutin ko lang kasi hindi nga ho sumusunod. So, dapat siguro, sabi nga nila, taasan yung penalty. Napapanahon na ba yon? Medyo mataas naman yung penalty. Actually, pagka nag-violate ka ng mga batas, di ba? Kaya nga po may mga nagreklamo nun. So, kailangan isipin mo, masakit sa bulsa para hindi ka magbayad, sumunod ka sa batas. Pero kung siguro nga, para medyo kumonte, pwede rin sigurong gawin yun, nataasan yung penalty para magkaroon ng... Pero pangit kasi yung pag sinabi natin para magkaroon sila ng takot pag gumamit sila ng kalsada. Parang hindi naman maganda kung puro takot side lang yung pinagmumulan para sumunod sa batas. Hindi. So, edukasyon talaga yung key rito. Sa umpisa pa lamang yung mga papasok na driver. So, kaya yung mga matagalang driver, dapat may re-education sa kanila pagdating sa pagsunod sa batas trapiko, hindi ho ba? Opo, tama po kayo dyan, Sir Rafi. Kailangan talaga siguro refresh lang tayo. Total, online naman, mababasa natin yung mga batas trapiko na yan. Siguro, pag may time, basahin lang din natin ulit para ma-refresh kung may nagbago na ba dun sa batas, pagkano na ba ang penalty niyan para medyo yung awareness natin tumaas. Di ba kilala ang Pilipino sa pagiging pasensyoso, matiisin? Pagdating sa trabaho. Na. Parang ngayon wala na. Pagdating sa trabaho, pero pagdating sa kalsada, mukhang hindi. Oo nga, oo. So, ito kasi nga, di ba yung traffic kasi, yan yun ako, yung isa ko nakikita yung traffic. Kaya nga sila nagunahan kasi traffic. Oo. Kaya nagkakaroon na kung yung pasahero, yung driver nga, umiinit ang ulo, di ba? Pati pasahero, umiinit din yung ulo dahil sa traffic. Oo, value system pa rin talaga natin ang babalikan. Pati sila nakikimura pagka may nag-aaway na. Ayan, siguro, paalala na lang ho sa ating mga motorista, anong mensahe ninyo? Siguro, dito po sa amin sa AAP, ang may papayo ko lang or mensahe lang, simpleng mensahe, sumunod lang po tayo sa batas trapiko, wala naman pong mawawala. At sana yung maging disiplinado tayo, maging maganda tayong ehemplo, for example, sa mga kabataan, sa mga future na maggagamit ng kalsada na magmamaneho. Alright. Maraming salamat sa iyo, Ms. Cynthia Reyes ng Automobile Association of the Philippines. Magandang umaga. Good morning.